Buisit talaga. Napakapakialamera, bad trip. Ang ganda-ganda ng araw ko, sinira lang ng buisit na yan. Lagi na lang gawain ng ibang taong nakikita. Akala ata porket hindi niya nakitang kumilos, napakatamad na. May iba-iba namang gawain ng bawat tao. Kapitbahay lang naman. Daig pa yung biyenan ko kung manduhan ako sa gagawin ko. Hindi na nga nakakatulong na merwisyo pa. Bakit ka nagdadabog dyan? Wala ka namang gamit dyan, di ba? Hindi rin ikaw ang naguhugas. Wala ka nang ginagawa sa bahay na to, nagdadabog ka pa? Ay, grabe naman yung ugali na yan. Paano natitiis ni Maricel tong ganito? Pwede ba? Utang na loob, ayoko maging bastos. Please lang, wag mo akong sagarin. Ayoko maging masamang tao. Wag mo naman sanang pakialaman ng buhay ng ibang tao. Kung hindi ka naman apektado, wag mong punahin. Isa pa, ilugar mong sarili mo. Tandaan mo, kapitbahay ka lang. Kumare ka lang ni Mama Maricel. Hindi kita nanay, hindi kita lola. Hindi ka nila kaano-ano. Kapitbahay ka lang. May mga tao talagang hindi nabubuo ang kanilang araw kung wala silang napapansing mali sa ibang tao. Kailangan laging may opinyon at komento sa ginagawa nila. Ganon ang ugali ni Waning. Masyado siyang pakialamera lalo na sa buhay ng iba. Ito rin ang magiging dahilan para tamasahin niya ang parusa ng langit. Makakaya niya pa kayang harapin ito o sadyang kahit anong pagsisisi niya ay huli na ang lahat para sa pagbabago? Mars, may bago pala kayong kasama sa bahay? Madalas ko kasing napapansin itong mga nakaraang araw na may dalagang naglalagi dyan sa labasan nyo eh. Yung kasama ng isa mong anak? Girlfriend ng bunso ko. Bagong nobya ng anak mo? Umuwi-uwi pa ba yan sa kanila? Eh, saan ba yun nakatira? Malapit lang ba sa atin? Baka sa inyo hanapin ang magulang niya yan. Hindi, dito na talaga siya titira sa amin. Nagkausap naman na kami ng magulang niya at pumayag na rin naman sila. Nag-iipon na rin naman sila para magpakasal pero uunahin lang talaga muna makagraduate ng college. Ay naku, Mars! Ano na lang ang sasabihin sa inyo ng asawa niyo kapag umuwi siya? Nangungonsinti kayo ng mali. Bakit kayo pumayag na dalhin yan dito ng anak mo? Buntis naman ba kaya ganyan? Baka kayo pa ng asawa mo ang mag-away kapag nalaman niya yung ganyan. Ipagpatuloy niyo lang kaya ang paglalaban ninyo. Huwag niyo nang isipin kung ano man ang sasabihin ng mister ko dahil alam niyang lahat ng nangyayari dito. Nasa tamang edad naman na ang mga bata. Nagkaroon lang ng problema sa kanila kaya dito na muna namin pinatuloy. Aalis na ako. Tuwing linggo ay nagpupunta si Waning sa kumaring si Maricel para maglabada. Kilala sa pagiging tsismosa si Waning kaya bihira na lang ang may kumukuha sa kanya. Masyado rin kasi siyang pakialamera. Tanging si Maricel na lang ang kumukuha sa kapitbahay nilang ito. Dulot na rin ang awa sa kanya. Mag-isa lang kasi nitong itinataguyod ang mga apo niya at tunay na hikahos sa buhay. Kaya kahit na nakakainis ito, pinagtitimpian na lang ng ginang. Pagpasok ni Maricel ng bahay, pumunta siya ng kusina kung saan naabutan niya si Lian na nagluluto. Ma, pasensya na po kayo kung hindi ko kayo matutulungan sa paghuhugas ng plato. Hanggang sa pagluluto lang po kasi ako pwedeng tumulong eh. Ano ka ba? Hindi naman kita inuobliga sa mga bagay na ganyan. Malaking tulong na nga ito na may nagluluto sa bahay. Alam mo namang ikaw lang ang may masarap na luto rito. Ayaw niyo pa naman ang luto ko, hindi ba? Saka nga pala, pagpasensyahan mo na ha kung ano man yung narinig mo sa matanda kanina. Huwag mo na lang pansinin si Manang Waning. Ganun lang talaga magsalita yon. Masyadong matabil ang dila. Opo, sige po, Ma. Sa Maynila lumaki si Lian bago niya nakilala ang nobyo na anak ni Maricel. Ilang buwan matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, naging lasenggo ang kanilang ama na madalas silang sinasaktan na magkakapatid. Dahil may asawa na ang ate at kuya niya, dalawa na lang sila ng kapatid niya ang naiwan na nagdaranas ng pangmamalupit ng ama. Yon ang dahilan kung bakit sumama si Lian sa nobyo.
Hindi na niya matiis ang pangmamalupit ng ama habang ang bunso naman nila ay sumama sa tiyahin nila. Mabuti na lamang at mabait ang ina ng nobyo at tinanggap siya ng buo. Pinatayuan pa sila ng kwarto para doon muna sila pansamantalang manirahan. Isang araw, habang bitbit ni Lian ang pinamiling pagkain at naglalakad pa uwi, hinarang siya ni Waning. Ang gandang dalaga mo naman. Gaano katagal ka na ulit dito? Mga mag 2 months na rin po. Matagal na rin pala. Pero bakit hindi man lang kita nakikitang nakikihalubilo sa iba? Lagi lang kitang nakikita dito kina kumare. Maglalabas ka rin naman para makakilala ka ng ibang tao. Lalo na ng mga kapitbahay natin. Nahihiya po ako makipagkwentuhan sa iba eh. Bago lang din po kasi ako rito. Hindi rin ako sanay makihalubilo sa iba. Sa akin, pwede ka lumapit kapag gusto mo ng kausap. Tuwing linggo rin, naglalaba ko kina Maricel. Kapag ganon, pwede tayong mag-usap dalawa. Sige po, kapag po may pag-uusapan po tayo. Bakit hindi ka sumasabay doon kumain kina Maricel? Ano yon? Ayaw ka ba nilang isabay kumain? Totoo siguro yung iniisip ko na hindi ka talaga tanggap ng pamilya nila. Parang nakikisama lang sa'yo dahil nandyan ka na. Ay, hindi naman po. Bale, ano po kasi, tulog kasi si Dom. Kaya kapag ganyan, hinihintay ko siya para sabay kaming kumain. Alam naman po yun ni Mama Maricel. Ay, ganun ba? Ang alam ko kasi kapag ganyan, hindi talaga tanggap. Hirap niyan kapag magiging biyanan mo na talaga siya, tapos ikaw hindi ka namang gustong maging parte ng pamilya nila. Tanggap po ako. Hindi rin naman po dapat laging ipinapaalam sa iba kung ano pong nangyayari sa loob ng bahay. Kaya yung nakikita nyo at iniisip nyo, minsan po, hindi yun ang totoo. Sige po, aalis na po ako. Nagmamadaling umalis si Lian habang ang matanda ay nakamasid pa rin sa kanya na para bang gustong makipagkwentuhan pa ng mas matagal. Lumipas pa ang ilan pang mga araw, palagi lang nasa bahay si Lian. Madalas na nasa loob siya ng kwarto, lalo na kung wala namang ibang gagawin sa bahay at tapos na rin siyang tumulong sa paglilinis. Hindi rin kasi siya hinahayaan ni Maricel na siya lang ang laging kikilo sa bahay. Isang umaga, pumunta si Waning sa bahay ng kanyang kumare kung saan naabutan niya si Maricel na naghuhugas ng plato. Ang agang hugasin naman yan. Nasaan yung hilaw mong manugang? Bakit hindi siya ang paghugasin mo ng plato? Ano ba siya rito sa bahay niyo? Prinsesa? Kami naman ang kumain nito. Hindi naman siya. Isa pa, wala naman akong gagawin kaya akong gumawa. Ay, nasan ba yung manugang mong hilaw? Sakto naman na lumabas si Lian sa kwarto at nagtungo sa kusina. Oy, tamang-tama ang labas mo. Tulungan mo na ang biyanan mo maghugas ng plato. Kunin mo na tong ginagawa niya. Hindi na. Sige na, gawin mo na ang gagawin mo. Ang dali lang naman itong hugasan. Naku, Mars, masasana yan maging tamad kung lagi mong pababayaan na huwag kumilos. Dapat nagpapatulong ka rin paminsan-minsan para sa susunod, sila na ang gagawa dyan. Kung hindi lang ako maglalaba, tutulungan sana kita eh. Dapat naman kasing ang manugang mo na ang kumikilo sa ganyan. Noong kapanahunan ko, pinagsisilbihan ko pa yung magulang ng asawa ko lalo na nung nabubuhay pa sila. Tapos wala namang trabaho yung manugang mong hilaw. Walang perang pinapasok sa bahay nyo. Kaya dapat lang siyang makisama. Nakikitira lang din yan kung tutuusin. Mga anak nyo nga, nagtatrabaho na at nakakapagbigay ng pera sa inyo. Pagtulong lang sa gawaing bahay, ikaw pa rin ba ang sasalo? Ano na lang ba ang mayaambag niyan sa bahay nyo? Mariko, huwag mo namang pangunahan kung paano ko pinapatakbo ang pamilya namin. Kung anong meron sa loob ng bahay, sa amin na lang yon. Labas ka na doon. May kanya-kanya silang gawain at hindi na sila kailangang utusan pa. Alam ko, concern ka pero ang gawain mo lang din dito sa bahay ay maglaba. Yun lang. Hindi ang turuan ako sa pagdedesisyon. Nagpatuloy si Maricel sa kanyang ginagawa. Patuloy din na nagsasalita si Waning pero hindi siya pinansin ng kumare.
Kaya ang ginawa na lang niya ay kinuha ang mga labada. Ilang oras pa ang lumipas hanggang sa sumapit ang tanghali. Nasa kusina si Lian, nagluluto. Pumasok naman sa loob ang kanyang biyenan. Okay ka lang po ba, Ma? Naiinis lang ako. Ang ayoko sa lahat yung pinakikialaman ako sa gawain ko. Masyado na kasing pakialamerang matandang yun. Ang tagal na naming magkasama at yan lagi ang pinagtatalunan namin. Hindi siya marunong makiramdam. Sasabihin niya talaga kung ano yung gusto niyang sabihin, kahit na hindi naman dapat. Masyadong nangihimasok sa bagay na hindi naman kailangan ng pansin niya. Sarili niyang buhay hindi niya ayusin. Bakit hindi niyo po kasi palitan? Marami naman yatang ibang tao dyan na gustong mamasukan sa inyo, Ma. Isang beses lang naman po sa isang linggo. Tapos malaki rin naman ang sahod. Mahirap din kasing papalit-palit. Alam mo na, mahirap magtiwala sa iba. Mapagkakatiwalaan naman yan. Pero yung ugali niya kasi, porket mas matanda siya, parang mas alam na niyang lahat. Madali lang po siyang palitan kung tutuusin. Nasanay lang po talaga kayo sa kanya. Oo, ganun na nga. Kaso nababastosan na ako sa kanya ngayon. Gutom lang din po siguro yan, Ma. Teka po, tapos na rin naman po ako magluto. Gisingin ko na lang din po si Dom para makakain na po tayo. Sandali lang po. Paglabas ni Lian para puntahan ng nobyo, nadaan siya kung saan nagpapahinga sandali si Waning. Tinawag siya nito na mukhang may nakakainis na namang sasabihin. Buti naman lumabas ka na ng kwarto. Tumulong ka naman dun sa biyenan mo. Tumutulong naman po ako. Kaya lang, hindi niyo naman po pwedeng ipagawa sa akin lahat. Kayo po, parang hindi pa kayo nakakalahati sa nilalabahan niyo Baka mamaya abutin na naman kayo ng gabi. Marami na naman kasing pinamiling damit si Selena, kaya heto, marami na naman ang nilalaban ko. Ang dami-dami na nga niyang damit Sige pa rin sa gastos ng pera. Wala naman ako magagawa dahil hindi rin pinagsasabihan ni Maricel ang anak niya. Hinahayaan niya lang din naman na maging maluho. Marunong ka na bang magluto? Magaling ako magluto, baka gusto mong turuan kita. Para naman may maiambag kang gawain dyan sa inyo. Marunong na po ako, hindi na po kailangan. Baka naman nahihiya ka lang Marami akong alam na lutuin. Kasi alam ko sa mga ganyang edad sa'yo, mga kulang yan sa karanasan. Lalo na sa henerasyon ngayon. Paano ka nalang tatagalan ng nobyo mo kung hindi ka masarap magluto? Baka maghanap pa yan sa ibang babae. Hindi naman po siya ganun. Saka nung wala pa ako dito, hindi na siya naghanap ng iba. Ngayon pa kayang andito ako? Ay kaya nga sinasabihan kita. Hanggat maaga matuto ka na dapat. Kaysa gumaya ka sa iba dyan. Alam mo bang yang si Maricel? Hindi marunong magluto. Halos pagtawanan pa nga siya ng mga matatanda dito dahil laging umaasa sa mister kahit dati pa. Kung wala siguro ang asawa niya, puro itlog lang ang inuulam nila. Mabuti na lang at nakahanap siya ng magaling magluto. Kaya nga ngayong umalis na yung asawa niya, wala nang nagluluto para sa kanila. Dati-rati kapag may okasyon, ang dalas nilang magpakain. Ngayon, wala na dahil walang marunong sa kanila. Napakaswerte niya lang sa asawa. Ginawa talaga siyang prinsesa. Walang alam na gawaing bahay. Mabuti na lang din umalis asawa niya para matuto man lang sa buhay. Kaso yung mga anak na babae, nagmana sa kanya. Tapos yung nag-iisang lalaki, nag-asawa agad. Hindi pa naman po kami mag-asawa. Hindi pa kayo mag-asawa sa lagay na yan nagsasama na kayo. Isa pa yan, nako. Dapat nagpakasal muna kayo. Kababae mong tao, ang ganda mo pa naman tapos ang aga mong lumandi. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao sa'yo? Hindi ka man lang nahihiya kapag may nagtatanong sa'yo, tapos sasabihin mo, may ka-live-in ka na. 20 years old na po ako. Kung tutuusin, nasa edad na rin po ako para mag-boyfriend. Wala naman pong masamang magkaroon ng boyfriend Siguro naman po, may boyfriend na rin ng iba sa mga apo ninyo. Pero wala sa kanila ang nag-uwi ng nobyo sa bahay ko o kahit ang umalis para makitira sa ibang tao.
Ganyan na lang ba ang ipagmamalaki mo sa magulang mo? Bata ka pa kaya pinaaalalahanan kita. Hindi lahat ng matatanda ay bibigyan ka ng payo katulad ko. May gagawin pa po ako. Ilang araw pa ang nakalipas pero napapansin na rin ni Waning na walang pinagbago ang dalaga. Hindi pa rin ito masyadong lumalabas ng bahay o kaya naman ang nagkukusang maglinis ng harapan ng bahay. Noong linggo, bago maglabas si Waning, nilapitan niya si Lian na nasa kusina habang naghihiwa ito ng gulay. Hoy, hindi ka ba pinagsasabihan ng biyanan mo? Hindi ka dapat nagsusuot ng ganyang klase ng damit. Napagsabihan na rin kita noon nakaraan, di ba? Hindi lang dapat sa pagluluto ka tumulong. Hindi naman kita nakikitang nagkukusang kumilos dito sa bahay niyo eh. Diyan lang naman ang bahay ko, tanaw na tanaw ko ang nangyayari dito. Kung sana nakikita kong nagkikilos ka, wala ka namang maririnig na kung ano-ano mula sa akin. Hindi pwede yung ganyang katamaran. Mabait lang talaga si Maricel kaya hindi ka pinagsasabihan. Ang tamad mo na nga kung makapagsuot ka pa, akala mo nagbebenta ka ng katawan. May mali po ba sa suot ko? Nakasando lang naman po ako, saka nasa loob lang naman po ako ng bahay. Abay, sa sobrang iksi niyang pambaba mo, para bang wala kang short. Kulang na lang panty na lang ang suotin mo. Ganyan ka ba talaga, ha? Sa bagay, nag-asawa ka nga pala ng maaga. Isa lang ang ibig sabihin nun. Nandito po kayo sa amin. Malamang po makikita niyo po talaga akong nakaganito. Ano po bang gusto ninyo? Nakapang-madre ako? Sa inis, tinigil na muna ni Lian ang kanyang ginagawa at nagpunta sa kwarto ng kapatid ng nobyo. Ayaw niyang lumabas dahil malamang ay pakikialaman na naman siya ng matanda. Isa yun sa dahilan kung bakit ayaw lumabas ni Lian. Nahuhusgahan na lang siya palagi, lalo na kapag nariyan si Waning. Isang araw, hindi bumisita ang kapitbahay nila sa bahay, kaya malaya siyang nakapagpahinga sa sala. Maya-maya pa ay dumating si Maricel. Marunong ka bang magluto ng maha blanca? Ayoko kasing humingi ng tulong kay Ate Waning. Yun kasi magaling yun magluto. Hindi ko pa po nasusubukan, Ma, pero mapag-aaralan ko naman. Meron naman po niyan sa YouTube. Basuyo nga ako, nak, para mabili ko na bukas ang mga kailangan. Kaso Ma, baka hindi ko po pala yun magawa. Sasamahan ko po si Dom bukas, magpapacheck up po. Hindi ko po alam kung anong oras na kami makakauwi nun. Ay, ganun ba? Wala palang choice kundi humingi ng tulong kay Ate Waning. Sige, makikisuyo na lang ako sa kanya. Kailangan kasi ng ate mo. Birthday nga raw ng boss niya. Kinabukasan, maagang nagpunta si Maricel kina Waning para sa pinapasuyo niya. Pagdating sa ganong mga bagay, mabait naman si Waning. Maaasahan din siya sa kahit na sinong kapitbahay nila. Sadyang may kakaiba lang sa ugali niya na kinaiinisan. Habang tumutulong na magluto ang matanda, napansin niya na naglalaro lang sa cellphone ang anak ni Maricel. Pansin ko na ganyan yung anak mo, no? Minsan dalawa sila nung manugang mong hilaw. Yan lang din naman ang kasiyahan ng dalawa. Ganyan din kinaaadikan ng mga anak ko at apo ko. Ang ingay-ingay pa naman nila kapag naglalaro ng ganyan. Tapos hindi mo rin mapakiusapan na wag maingay para naman makatulog ang mga tao. Dito naman sa bahay, may oras kung hanggang kailan lang sila pwede maglaro. Alam mo ba na pinagsabihan ko yung manugang mong hilaw? Ang sabi ko nga tuturuan ko siya magluto para naman may maitulong sa inyo. Kaso mukhang ayaw naman niya. Sa susunod na lang siguro, may ginagawa rin yun eh. Nag-aaral din siya, di ba? Hayaan mo, mamaya yung pinagamitan natin, si Sarah rin naman ang maglilinis niyan. Swerte talaga ng manugang mo, lalo na rin ang mga anak mo. Ako rin naman ang swerte sa kanila. Oo nga pala, may sobra pa naman dito sa niluto ko. Mag-uwi ka na lang din para sa mga bata. Sobra na sigurong pang 50 katao na yung natapos kong gawin kanina. Hindi pa kasama ito ngayon. 40 lang sila sa trabaho. Siguro yung naunang batch na lang ipadadala ko sa kanya. Itong iba, itabi na lang muna.
Ito namang niluluto natin pwede mong iuwi. Sandali lang sa bayad ha. Abot ko na lang mamaya. Nang matapos sila, umalis na rin naman ang matanda. Kasabay noon ay nagsiuwian na rin si Lian, kasabay na ang panganay na anak ni Maricel. Nakabalot na rin naman ang dadalhin niya kaya wala na siyang poproblemahin. Tikman mo to. Ano sa tingin mo? Masarap naman ang pagkakagawa, ma. Basta wag lang talagang iisipin kung sino ang nagluto. Magaling naman siya. Siguro kung wala lang yung nakakaaway, baka marami din nagpapaluto sa kanya, no? Diba? Magaling kasi talaga yun si Ate Waning at masipag din. Kaso sa sobrang sipag niya, ayun, pati buhay ng iba, gusto niyang ayusin. Sarado na lang kasi niya yung bibig niya, ma. Para naman walang maging issue sa kanya ang mga tao. Gawin niya lang kung anong trabaho niya. Ikaw talagang nagiging maldita ka na. Nahahawa ka na kay Sarah. Siya, mamaya na yan. Hindi pa tayo kumakain ng kanin. Ikaw, Sarah, maghugas ka na muna ng pinggan. Tanghali kinabukasan, bumalik si Waning sa bahay ni na Maricel para kunin ang naiwan niyang bag. Nang makapunta siya sa kusina, naabutan niya si Sarah na naglilinis sa kusina. Nagtanong ito kung nasaan si Lian at ang sabi sa kanya ay natutulog pa ito. Pinaliwanag niya rin na ang araw na yon ay para sa kanyang paglilinis. Kada araw kasi ay may nakatoka sa kanila kung sino ang maglilinis, pero mukhang hindi natuwa si Waning sa narinig niya. Hindi ka man lang tulungan ng hipag mong hilaw sa paghuhugas? Ang tamad-tamad naman nun. Akala ko ba'y marunong tumulong sa gawaing bahay yon? Ang hilig nyo kasing pagtakpan kaya nasasanay eh. Nagpamilya, hindi marunong sa gawaing bahay. Ano? Lahat iaasa niya sa inyo? Kung marunong siyang kumain, marunong din dapat siyang maghugas ng pinagkainan. Yan ang nga lang ang pwede niyang itulong. Inunan niya pa ang katamaran. Pinaliwanag naman ni Sarah sa kanya na nagsusugat kasi ang kamay ni Lian kapag matagal nakababad sa tubig na may kahit na anong sabon. Kaya inuunawa nila na pagdating sa paghuhugas ng plato ay hindi siya gagawa. Mas lalo pang nilakasan ni Waning ang kanyang boses para sadyain na iparinig kay Lian. Habang ginagawa niya yon, saka naman dumating si Maricel at siya ang nakarinig ng lahat. Te, noong nakaraan pa kita napapansin, may nagawa ba si Lian para maging ganyan ka sa kanya? Sa pagkakaalam ko wala namang ipinakitang hindi maganda sa iyong bata. Hindi kanya binastos o kung anuman. Bakit ba lagi mong pinag-iinitan? Hindi naman sa ganon. Napansin ko lang kasi na parang lahat ng gawaing bahay kayo ang gumagawa. Nakatira pa rin kasi sila sa inyo kaya naisip ko, hindi ba dapat silang tumulong? Lalo na siya na hindi nyo namang kapamilya. Ang dami ng hugasin nyo. Kayo lang ba ang kumain dyan? Hindi ba dapat matuto rin silang maghugas ng pinagkainan? Andyan ang mga anak ko. Sa dami namin sa loob, nagtutulungan na kami. At hindi namin katulong yung bata para sa kanya iasang lahat ng gawaing bahay. Siya nga nagluluto sa amin pati ba naman paghuhugas, ipaako ko pa. Gusto mo rin na siya ang maglinis dito, kulang na lang pati paglalabas sa kanya na lang ipagawa. Nakikitira sila dito, oo, pero hindi ibig sabihin, gagawin na siyang alila. Wala naman ako sinabi na gawing katulong. Kaya lang, napapansin kong hindi talaga siya tumutulong. Sa bawat punta ko rito, hindi ko man lang nakikitang nasa labas siya para tumulong sa inyo. Nilabas nga ng bahay, hindi makitang nagwawalis Kung lalabas man, saglit lang, tapos balik ng kwarto. Hindi ba dapat marunong siyang makisama sa inyo, lalo na at pamilya kayo ng asawa niya? Andito pa siya sa poder niyo. Nakikisama naman yung bata. Tumutulong nga siya sa gawaing bahay pero hindi pwedeng lahat ng oras sa harap mo siya kumikilos. Ano bang gusto mo? Nakikita mo ang bawat kilos niya? Hindi lang talaga siya makatulong sa paghuhugas ng plato. Mabilis kasing magsugat ang mga kamay ng bata kapag nakababad sa sabon. Alam ko yon at naiintindihan ko, kaya walang sapilitan doon.
Katwirang tamad yan, Mare. Ngayon lang ako nakarinig ng nagsusugat ang kamay sa tagal ko nang naghuhugas at naglalaba. Malamang kinulang lang yan sa gawaing bahay, kaya ganyan. Hindi kasi kumikilos. Kapag nagkaroon ng asawa ang mga apo ko, hindi pwede sa akin ang ganyang matutulog lang. Kailangan niyang kumilos sa bahay. Hindi pwedeng hihila-hilata na lang siya. Kahit man lang ang magwalis, hindi niya magawa. Ano pang silbi niya kung ganun lang din? Ang aga-aga niyang naglandi, ni hindi muna tumulong sa kanila bago naghanap ng aasawahin, tapos ganyan pa. Nasa edad na sila. Tsaka hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan sa buhay ng tao. Basta ako, tanggap ko siya. Yun lang naman ang mahalaga. Buhay na namin to, kaya wag mo nang pakialaman. Inaalala ko lang kasi kayo. Kasi kayo ang masasagad kung hindi kayo magsasalita. Sagutin niyo pa rin naman sila, kaya anong masama kung tutulong sila sa inyo? Na dapat naman talaga responsibilidad nila. Kaya kasi nasamantala ng ibang tao dahil dyan sa kabaitan nyo. Tingin ko rin naman, hindi ganun kalaki ang naambag ng anak nyo kasi mababa lang ang pasahod sa probinsya natin. Imposible namang makapagbigay ng malaki ang bunso mo, lalo na sa fast food lang naman nagtatrabaho. Working student pa. Sa kanila palang dalawa, kukulangin na ang perang kinikita ni Domingo. Bakit parang ikaw pa ang problemado? Hindi ka nakakatulong sa totoo lang. Hayaan mo kami lalo kung tungkol sa pamilya namin. Matagal na tayong magkakilala. Matagal mo na akong labandera. Kahit paano, napalapit na ako sa inyo at hindi nyo maaalis sa akin ang pag-aalala. Ilang taon na tayong magkakilala kaya kahit paano, kilala na kita. Masyado ka kasing mabait para sa lahat ng tao na kahit kayong nahihirapan, pagtitiisan nyo na lang kaysa magsalita. Lahat kayo kumikilos, samantalang yung manugang mong hilaw nakakulong lang doon sa kwarto niya. Parang walang ibang pakialam kundi ang sarili lang. Kung ano man ang gawin niya, hindi niya naman siguro kailangang ipakita sa'yo para aprobahan mo siya. Masama ang pakiramdam ng bata. Baka pwede namang pagpahingahin siya. Hindi mo pwedeng ipaako sa iisang tao ang lahat ng gawaing bahay para lang masabing tumutulong siya. Hindi ko siya tinanggap dito sa pamamahay ko dahil kulang kami sa katulong. Tao ko siyang tinanggap dito, kaya huwag kang gumawa ng ikagugulo namin. Napapagod na akong umawat. Hindi ko rin naman gusto ng gulo, Mare. Gusto ko lang ipaintindi sa kanya na nakatira siya sa inyo. Kung sa ibang bahay lang yan, baka sa kanya na ipinagawa lahat. Kaso sa akin siya nakatira. Gusto ko na itong ganitong tahimik kami. Huwag mo nang pakialaman pa. Please lang, kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Nang kinagabihan, nagpunta si Maricel sa kusina para kumuha ng tubig. Naabutan niya si Lian na nagpapainit ng pagkain. Masakit ang tiyan nito. Bakit kasi hindi ka lumabas kanina? Ngayon sinusumpong ka na naman ng sakit ng tiyan. Sabi ko naman sa'yo, wag mo nang pansinin yung matanda na yun. Lahat dito pinakikialaman niya talaga. Sino ba naman po kasing hindi mahihiya, ma? Ang lakas din naman po ng boses niya. Rinig talaga ng mga kapitbahay ang mga sinabi niya naghahanap lang yun ng atensyon. Alam mo na, matanda na, pero napagsabihan ko naman na siya. Naiinis na nga ako sa kanya. Kaunti na lang po talaga papatulan ko na siya. Kaya nga sabi ko sa'yo, hanggat maaari, iwasan mo na lang. Pagpasensyahan na lang natin. Kailangan niya ng pagkakakitaan at kailangan din namin ng serbisyo niya. Hindi rin yun nananakit pero masakit lang talaga magsalita. Kaso po nakakapikon pa rin kahit na panay lang siya salita. Panay na lang akong nakikita niya. Ang dami naman sanang ibang kapitbahay dyan. Yun na nga. Kaaway na nga niyang lahat, di ba? Kasi nga pakialamera siya. Ay, ewan ko ba, basta kasi naaawa ako sa kanya. Kapag hindi natin binigyan ng trabaho, kawawa ang pamilya niya, magugutuman talaga. Hindi naman kaya ng konsensya ko kapag ganun. Kahit sabihin ng iba na ang tanga ko sa sobrang bait ko. Naging kumare niyo pa po. Hindi niyo na kailangan ng kaaway kung may ganun na kayong kakilala. Paano niyo po ba natatagalan yung ugali na ganun? Awa na lang din siguro, iha. Yun na lang talaga.
Huwag kasi siya masyadong pakialamera. Tsaka papansin, magiging okay pa kami. Huwag niya akong pansinin, hindi ko rin siya papansinin. Mahaba lang din talaga ang pasensya ng mga tao rito sa bahay, kaya napagtiyagaan siya. Sige na, kumain ka na muna riyan ha. Babalik na rin ako sa ginagawa ko. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na natapos-tapos ang parinigan ni Lian at Waning. Pumapatol na rin kasi ang dalaga dahil sa inis na nararamdaman niya. Nagmamatigas si Lian na ayaw ring magpatalo sa matanda, kaya sa tuwing magpaparinig ito sa dalaga, ay siya namang balik ni Lian ang parinig sa matanda. Isang araw, saktong nasa labasan si Maricel. Habang kausap ni Sarah si Lian sa bakuran, biglang dumating ang matanda kaya pumasok na lang sa kusina si Lian para makaiwas. Pero sumunod sa kanya si Waning na noong una ay hinahanap si Maricel dahil may sasabihin ito. Pero ang napansin ng matanda ay ang paglilinis ni Sarah. Ano? Ikaw lang ba ang tao rito sa inyo? Bakit palaging ikaw na lang ang naaabutan kong naglilinis ng bahay? Anong gawain ng isa? Buhay prinsesa ba? Magkasama lang kayo kapag puro paglalaro sa cellphone. Ay, naku naman. Kapag may kasama ka nga namang tamad sa bahay, ang hirap-hirap. Natigilan sa pagsasalita si Waning matapos na makarinig ng malakas na kalampag. Buwisit talaga. Napakapakialamera. Bad trip. Ganda-ganda ng araw ko, sinira lang ng buwisit na yan. Lagi niya lang gawain ng ibang taong nakikita. Akala ata porket hindi niya nakitang kumilos, napakatamad na. May iba-iba namang gawain ng bawat tao. Kapit-bahay lang naman, daig pa yung biyanan ko kung maanduhan ako sa gagawin ko. Hindi na nga nakakatulong na merwisyo pa. Bakit ka nagdadabog dyan? Wala ka namang gamit dyan, di ba? Hindi rin ikaw ang naguhugas. Wala ka nang ginagawa sa bahay na to, nagdadabog ka pa? Ay, grabe naman yung ugali na yan. Paano natitiis ni Maricel tong ganito? Pwede ba? Utang na loob. Ayokong maging bastos. Please lang, huwag mo akong sagarin. Ayokong maging masamang tao. Huwag mo naman sanang pakialaman ang buhay ng ibang tao. Kung hindi ka naman apektado, huwag mo nang punahin pa. Isa pa, ilugar mong sarili mo. Tandaan mo, kapitbahay ka lang. Kumare ka lang ni Mama Maricel. Hindi kita nanay, hindi kita lola. Hindi ka nila kaano-ano. Kapitbahay ka lang. Si Sarah ang pumagitna sa kanila. Umiinit ang tensyon kaya pinaalis na lang ni Sarah ang kapitbahay nila. Halata rin naman kay Waning na hindi siya papayag na nabastos siya ng ganun lang. Pagdating ni Maricel, agad namang kinuwento ni Sarah ang nangyaring kaguluhan kanina. Ilang beses na ring pinakiusapan ni Maricel ang matandang kapitbahay pero pilit lang din itong sinasabi na wala siyang masamang intensyon sa kanila. Gusto niya lang turuan si Lian na maging responsable sa bahay. Isang araw, dumating ang piyesta ng kanilang barangay. Ang bawat bahay ay nagbukas ng kanilang mga tahanan para sa mga dayo. Ilan doon, mga kakilala na rin naman nila. Marami din doon ang naging kaibigan ni Maricel. Oo, yung anak ni Maricel, yung bunso. Kilala mo yon, di ba? Ang bata pa noon pero nag-asawa na. Ayun, kasama nila dyan sa bahay tapos napakatamad. Kung alam nyo lang. Napakaswerte niya talaga na buti na lang na si Maricel ang biyenan niya. Daig pa aswang na ayaw makihalubilo sa ibang tao eh. Kahit na masama ang sinabi ni Waning, sumama pa rin naman siya sa loob ng bahay ng kumare para tumulong sa paghahanda. Tuwing may piyesta sa kanila, sa bahay talaga ni na Maricel ang may pinakamaraming bisita. Nagpupunta rin kasi ang mga kapwa guro niya. Habang tumutulong si Waning sa pagluluto, panay ang pagpaparinig niya kay Lian na dinadaan niya lang sa biro. Dahil doon, pumasok sa loob ng kwarto si Maricel. Inaya niyang lumabas si Lian para ipakilala sa iba. Oo nga pala, si Lian, yung kinakasama ng bunso ko. Graduating student na siya. Teacher din ang kinuha. Mabait ito at masarap din magluto. Hindi naman po ganun kagaling magluto. Sakto lang po.
Siya yung kinukwento ko sa inyo. Kasundo niya rin yung mga kapatid ni Domingo. Ang ibang guro ay binibiro pa si Maricel na baka malapit na siyang maging lola. At ang swerte niya rin na maganda at mabait ang napili ng kanyang bunso. Naging magaan ang loob ng dalaga sa kanila, lalo na't wala siyang ibang nakitang panghuhusga. Lumipas ang mga oras na nakihalubilo siya sa ibang tao. Napansin ito ni Juaning, kaya nung nakahanap ng pagkakataon ay lumapit ito sa kanya. Mabuti naman at marunong ka nang makihalubilo sa iba. Maganda yan na makilala ka naman ng ibang tao. Hindi lang naman sila Sara ang tao dito sa atin. Atribida talaga. Ayos na po sa akin kahit sina Ate Sara lang ang kakilala ko. Kadalasan kasi puro chismis lang naman din ang dala ng ibang tao. Napakadaming peke pa naman dito. Sa harap mo mabait kapag nakatalikod ka na kung ano-ano na ang sinasabi. Hindi mo naman pwedeng taguan panghabang buhay ang mga ganong tao. Marami rin talaga akong kilalang ganon, lalo na dito sa atin. Buti na lang magaling din akong kumilatis ng tao. Okay, sabi mo eh. Sinabi ko na kasi sa iyong tuturuan kitang magluto. Hindi ka pa nagpaturo sa akin. Di sana kahit paano kaya mo nang tumulong kapag ganitong may okasyon. Hindi yung lalabas ka lang kapag natapos na lahat ng gawain. Marami namang ibang kabataan dyan ang pwede mong turuan kung gusto nila. Ayokong mag-aral ng ganyan eh. Marunong naman na ako. Natuto na ako magluto. Bata pa lang ako. Tinatamad ka na namang tumulong. Sinabi ko sa'yo, walang mapupuntahan niyang ginagawa mo. Ako na nga itong nagmamagandang loob at nagpipresenta. Para sa'yo rin naman to eh. Hindi na nga po kailangan. Marami pa akong ginagawa at tinatapos. Si mama nga po hindi ako pinakikialaman eh o pinipilit sa kung ano-anong bagay. Kung ganyan ka ng ganyan, paano ka nalang tatagalan ng nobyo mo? Problema niya na yon kung maghahanap siya ng iba. Pati ba naman ang pagiging kontento niya o hindi? Poproblemahin ko pa? Pati ba naman yung relasyon namin pakikialaman mo pa? Kapag iniwang ka ng nobyo mo, hindi na ako magtataka, lalo kung ganyan ka mag-isip. Bakit kayo ng asawa niyo? Asan ba siya? Buti natatagalan ka niya. Abay, ang swerte niya na nga sa akin. Ang daming lalaki na nireto sa akin nung kabataan ko. Kaya lang siya ang natipuhan ko. Kaya nga dapat bago kayo nagsama ng nobyo mo, inalam mo muna kung siya na ba talaga ang para sa'yo. Parang inuto ka lang bumigay ka naman agad. Sayang ka talaga. Hindi ko nga alam kung may nangyayari na ba sa inyo kahit na hindi pa naman kayo kasal. Oh, ayan na ang biyenan mo, palapit sa atin. Nasaan na si Ma'am Lorna? Nakita niyo? Hinahanap ko rin po. Baka nakaligtaan ko. Ito kasing kumari niyo, wala pong ibang ginawa kundi ang kausapin ako. Yung anak mo doon. Kanina ka pa hinahanap. Hindi na nagsalita pa si Juaning. Kusa siyang umalis. Nang makalayo na siya, doon na lang muling nag-usap ang dalawa. Habaan mo na lang ang pasensya mo, ha? Hindi po ba pwedeng ibang tao na lang ang tawagin natin kapag ganitong may okasyon o anuman? Nakaka-bad trip na po kasi na lagi na lang ganyan sa tuwing nagkikita kami. Ako nang napapagod sa nagmamarunong na matandang yun. Siya na ang bida sa lahat. Paulit-ulit na lang lagi. Tapos hindi niya rin nakikita yung mga mali niya. Laging ibang tao ang may mali. Ang hirap din kasing maghanap ng taong mas maayos at mas masarap magluto sa kanya. Kahit ako parang ayoko na rin siyang kunin. Kaso wala Ayoko namang napapahiya kapag may handaan. Lagi pa namang maraming nagpupunta sa bahay. Baka isang araw mabalitaan niyo na lang po nakasaksak ako ng tsismosa kapag nagpatuloy pa to. Ang dami-dami naman tao dito kahit isa wala man lang mas maayos maggawa kaysa sa kanya. Hayaan niyo ma. Mag-aaral ako magluto para po sa inyo. Para hindi mo na kailanganing tawagin yung gurang na yun. Buti talaga, natatagalan siya ng asawa niya. Napakamanhid ng bruhang yun. Akala mo naman perpektong mga anak niya. Iniwan nga sa kanya mga apo niya. Kung hindi mo siya dediretsuhin, madalas hindi niya naman talaga alam kung sino bang tinutukoy mo. Tingin mo ba,
Bakit walang nag-aaksayang makipagtalo sa kanya kahit halos lahat ng tao dito may galit na sa kanya? Kaya nga sinabihan kita na wag mo nalang bigyan ng pansin dahil ganyan. Ikaw na lang talaga ang mananawa sa kanya. Makapal po kasi ang mukha niya, ma. Masyado kasi mapagmalinis Akala mo perpektong tao. Nakakainis. Paano hindi ko mapapansin nagpapaepal talaga. Hindi ko naman siya gustong kausapin. Ang hilig niya magpapansin sa akin. Ayoko lang talaga ng gulo hanggat maaari, ha? Kapag kinausap ka, wag mo kausapin para matigil na rin. Mabuti naman at nautusan mo siyang maghugas. Kung hindi pa siguro natambak ang hugasin, hindi pa siya magtutulong sa paghuhugas, ano? Sabi ko naman sa'yo, tumutulong siya sa amin. Hindi ko na kailangan pang utusan. Naintindihan ko namang tuwing linggo ka lang nandirito kaya hindi mo alam ang nangyayari sa loob ng bahay. Kaya hindi maiiwasang hindi ka alam. Isa pa, sinabi ko naman sa'yo na hindi mo na kailangang bantayan ang bawat kilos ni Lian. Nga pala, pwede ko bang isama itong kapatid ko? Ngayong araw lang na paglalaba ko. Gusto lang kasi ng kausap. Kung hindi lang naman sana bawal. Wala naman akong sinabing bawal. Basta kapag maglalaba lang kayo, walang masama na may kasama ka. Total, babae lang din naman siya para may kakwentuhan ka na rin. Medyo mainit kasi sa amin Hindi siya sanay sa mainit. De aircon kasi sila sa kanila, hindi tulad sa atin Hanggang hangin lang ng puno. Mahal ang magpa-aircon. Pero ayos lang, malamig naman sa labas. Mahangin. Ay naku, sinabi mo pa. Ang mahal ng kuryente namin, kaya nga lagi akong nasa labas lang. Para makatipid na rin ba? Ikaw ba, hindi ka ba magpapalagay ng aircon? Wala akong balak. Baka lalong hindi magsilabas ng bahay ang mga bata. Mga taong bahay kasi ang mga anak mo Yung panganay mo, lumalabas lang talaga kapag papasok sa trabaho. Pero noon pa man, di talaga nagpapakita sa ibang tao. Naku, wag na ang mga anak kong ikwento mo. Kahit yung mga anak at apo mo na lang, te. Ay oo nga pala, medyo maselan pala ang panganay mo kapag ganyang usapin. Yung asawa ni Mare, nasa abroad. Diba nga yung asawa mo galing din abroad? Tumangulang ang kapatid niya. Ilang sandali pa, sinabi niya na may negosyo rin silang pinapalago. Kasabay pa na nakapangasawa nga ang anak niya ng mayaman. Maganda nga yung ganyan. Malaki rin ang kitaan kapag may farm. Ang galing lang. Si Maricel kasi, 20 years nang nagtatrabaho. Hanggang ngayon wala pang napupundar. Yung asawa niya naman halos 10 taon ang wala rito. Kulang lang siguro sila sa diskarte. Baka pwede mo siyang payuhan. Ito akin lang ha. Kontento kasi kami kung anong meron kami. Kung gusto mo manghingi ng payo, pwedeng-pwede pero magkaiba tayo ng gusto. Mas gusto ni Mister ang nakakagala katulad ngayon. Total, mga malalaki na ang mga bata at hindi na kailangang bantayan. Kung gusto niya nang tumigil magtrabaho, ayun, ayos lang din. Kahit bukas na bukas tumigil siya, pwedeng-pwede dahil may ipon naman kami. Pero mas gusto niya kasi doon sa abroad at mas marami siyang kasamahan na kailangan pa siya. Alam mo namang hindi makasarili ang mister ko para isipin lang ang sarili niya at umuwi na lang basta-basta. Dahil inaalala niya rin yung mga tao niya doon. Tsaka masaya ako sa anumang meron ako ngayon. Masaya kaming pamilya. Hindi ko kailangan gawin kung ano ang ginagawa ng iba. Kung gusto mong umasenso sa buhay, ayan, may kapatid ka pala na kaya magbigay ng payo sa'yo. Sa inis ni Maricel ay umalis siya at iniwan ang dalawa. Noong pumasok sa loob ng bahay si Maricel, saka naman lumabas ang panganay niya para magtapon ng basura. Nagparinig pa ito na mukhang ang patama ay kay Waning. Magsisimula na sana siyang maglaba, pero tumayo siya para iwan yon. Ay, nako! Tara na nga! Ang susuplado talaga ng mga tao rito. Parang hindi marunong makisama. Ikaw na nga itong nagmamagandang loob tapos babastusin ka pa. Lalo na yung malditang anak ni Maricel. Ay naku, bata pa lang ang tabel na ng dila. Kaya naman walang gaanong kaibigan dito sa atin. Masyadong mataas ang ere. Akala mo kung sino?
Yaman-yamanan pa, samantalang umaasa pa rin naman sa magulang. Kaya siguro ni wala pang nobyo dahil sa kasungitan at kadaldalan. Maganda nga, kaya may mga nagkakagusto pa rin. Pero nako, maldita talaga yung batang yan. Nagmamadaling umalis si Waning kasama ang kanyang kapatid. Kitang-kita nila kung paano mainis ang matanda kaya natutuwa si Lian. Matapos makitang nakasarado na ang gate, lumabas si Lian sa kwarto. Natatawa naman ako dun sa ginawa ni ate. Hindi na rin niya kaya ano? Alin, hindi ko narinig. Pero kilala ko si ate mo. Kapag may gustong sabihin ni nako, sasabihin niya talaga. Matapang. Kaya nga halos lahat dito inis sa kanya. Sana kung gaano siya kadiretso magsalita, ganun ka rin para hindi ka naaabuso, ma. Sa sobrang bait niya po kasi paulit-ulit na lang yung pagpapabalik mo sa nakakainis na matanda na yun. Halos 2 linggo ang lumipas. Nanatili pa rin ang kapatid ni Waning sa kanila. Pero wala silang ibang ginawa kundi ang pakialaman ng buhay ng iba. Lalo na ang palagi nilang binabantayan ay si Lian. Naglalabas si Waning nung mga araw na yon kaya may bago na naman silang pinag-uusapan ng kanyang kapatid. Oh, di ba? Sabi ko na sa'yo wala talagang ginagawa yan sa bahay nila. Ngayon lang ako nakakita ng manugang na nakikitira, pero hindi man lang marunong tumulong sa gawaing bahay. Mahigit 1 taon na siyang nandito pero hindi mo masasabing nangangapa pa rin hanggang ngayon. Ewan ko, baka ganyan lang talaga ang kinalakihan niya. Tapos ayun, sinanay na lang din ni Maricel, hindi na niya maawat. Samantala, sina Lian at Sarah ay nasa kusina at abala sa paghahanda ng kanilang tanghalian. Malakas ang usapan kaya dinig nila yon. Nagdala pa talaga ng kakampi yung bruha. Sinasadya pa nila yan kapag wala si mama. Tapos kapag nagalit ka, babalik ta rin ka pa. Tipong ikaw ang masyadong sensitive. Nukdukan pa naman ng chismosa yung kasama niya. Nakakainis talaga sila. Nakikinig na lamang si Sarah habang napapakamot sa ulo. Inaya niya si Lian sumama sa kanya papunta sa kwarto pero ayaw ni Lian kaya nanatili lang ang dalaga sa kusina. Sa inis niya habang pinakikinggan ang usapan ng 2 labandera, nagparinig na lang din siya. Oy, mga chismosa dyan, ang gagaling lang mangialam at manita ng buhay ng ibang tao, pero sarili lang buhay, magulo rin naman. Hindi man lang kayang ayusin. Kasi sa halip na unahin nila ang mga problema nila, buhay ng ibang inuuna. Alam nilang hindi nila kayang ayusin ang sarili nila kaya inaatake nila ang mga taong mas maayos kaysa sa kanila. Akala yata nila giginhawa ang buhay nila kapag nangingialam sila. Ilang araw pa ang lumipas, nagpatuloy na lumalaban ng parinig si Lian. Hindi na siya nagpapatalo dahil gusto na talaga niyang patulan ng matanda. Isang araw, kinailangan ni Lian labhan ang mga gamit ng nobyo kaya inasikaso niya muna lahat ng yon. Hindi naman siya nagpapalaba kay Waning, kaya kahit nahirap siya sa paglalaba, hinahayaan na lang niyang magsugat ang mga kamay niya. Naabutan pa nga siya ng matanda na nagsasampay. Alam mo namang araw ng laba ko ngayon, nakisabay ka pa. Paano na ako magsasampay niyan? Pwede bang maiusog mo ang iba dyan mamaya? Hindi kumibo si Lian. Dire-diretso lang siyang pumasok sa bahay. Nagpatuloy ang araw kung saan nakapaglaban na rin si Waning. Sakto na kung kailan naman niya naisampay ang mga damit ay sumama ang panahon. Biglang umulan, kasunod naman nun ay ang paglabas din ni Maricel para maglikom ng mga sinampay. Nako, tingnan mo yung manugang mong hilaw. Nasa kusina naman sana hindi ka man lang tinulungan dito. Hinayaan lang tayo. May ginagawa siya, hindi naman pwedeng iwan niya yung niluluto niya. Baka ka mo naglalaro sa cellphone, hindi mabitiwan ang laro. Kaya nagiging sobrang tamad, pinapaboran mo na lang lahat ng ginagawa niya. Ang swerte pa nga ng magulang niyan at nawala na yung anak nilang tamad sa bahay. Siguro kaya pumayag silang dito na tumira para mabawasan ang iniisip nila.
Swerte kami sa batang yan. Napakasipag niya at kami pa nga ang walang masabi dahil ang dami niyang naitutulong dito. Hindi ko talaga makita ang kasipagang sinasabi mo. Lagi mo lang namang pinagtatakpan yung batang yan. Nandiyan pa ba mga magulang niyan? Naibalik mo na lang kaya? Ano bang sinasabi mo? Masaya kaming kasama si Lian. Wala na rin naman siyang mauuwian dahil hiwalay na ang mga magulang niya. Sila magkakapatid na lang ang magkasama. Kaya nga bilib ako sa kanila eh. Kahit gano'n na sitwasyon, hindi nila iniiwan ang isa't isa. Pero ngayon kasi, may kanya-kanya na silang buhay. Kaya pala ganyan. Wala kasing magulang. Siguro kaya iniwan ng mga magulang niya dahil sa ugali niya. Lagi kasing nakakulong sa kwarto. Hindi lumalabas. Hindi mautusan. Napagod na sigurong pagsilbihan yung mga tamad nilang anak. Sa bagay, anong klaseng mga anak ba meron sila? Nakakasawa. Mabuti na lang at tama ang desisyon nilang maghiwalay. Galit na si Lian nung mga sandali na yon. Paglabas niya ng kusina, naabutan niya si Waning na nagpupunas ng katawan. Gusto niyang pigilan ang sarili pero hindi niya talaga kaya. Ano ba talaga ang problema mo sa akin ha? Sobra kang pakialamera eh. Akala mo alam mong lahat? Wala ka bang ibang magawa? Lagi ka na lang dito para manira at manggulo ng araw ng ibang tao. Masaya ka ba na nakakapag-init ka ng ulo? Nakakainis ka eh. Sa halip na manahimik ka dyan at maglaba, puro ka kuda. Hindi ka binabayaran dito para makipagchismisan. Para kang walang pinagkatandaan. Nakakairita ang mukha mo at dito mo pa talaga inilalantad ang sakit mo sa mata. Aba, nakita mo yan, Mare? Ay parang hindi naturuan ng tamang asal. Ganyan ba ang hinahanap niyong manugang? Naku, pagdating ng panahon, baka mura-murahin ka rin yan. Bastos sa nakatatanda. Alam ko yung ganyang ugali. Iisa lang din ang magiging ugali niyan kapag nagtagal. Halatang sutil na bata. Oh, tama na to. Huwag na natin palakihin tong gulo na to ha. Wala lang naman yan. Hindi niyo pa kasi nakikita ang tunay na ugali niyan dahil may pakinabang pa kayo. Sinusuportahan niyo pa sila eh. Tingnan mo, kapag wala ka nang maibigay sa kanila, baka ipagtabuyan ka na lang nila. Pagtanda mo, kapag hindi ka na makalakad, baka lasunin ka pa niyan. Ngayon nga lang na malakas ka pa, hindi ka na tinutulungan. Paano pa kaya kapag uugod-ugod ka na? Sa lakas sumagot niyan, hindi ako magtataka kung balang araw bastusin ka rin. Ang dami ko nang nakitang kabataang ganyan, hindi nagbabago. Pabigat sa lipunan, bastos talaga. Gusto mo galangin kita? Umaasal kang taong kalye tapos gusto mo respetuhin ka? Hindi ka naman mukhang gagalang-galang, chismosa ka. Basta makapanira ka ng tao kahit ano lumabas yan sa bibig mo, sige lang. Ang galing mo rin gumawa ng kwento, no? Baliw na lang ang maniniwala sa'yo. Ang malas na magiging manugang mo. Ang galing mong manita ng mali ng tao. Pero sarili mo, hindi mo alam itama. Wala kang ibang ginagawa kundi pansinin lahat ng kilos ko. Ano gusto mo? Sundin kong lahat ng payo mo para lang tumahimik ka? Gusto mo ng perpektong manugang? Bakit? Perpekto ka? Hindi ka naman pamilya ng asawa ko para pakisamahan ko. Pero pinakikisamahan pa rin kita. Subukan mong gawin niya sa magiging manugang mo. Baka kulang pa itong murang matatanggap mo sa akin ngayon. Akala mo naman kaya mong suportahan ang magiging pamilya ng anak mo. Samantalang ang alam mo lang gawin, paanda rin niyang bibig mong malaki. May kinikita ka ba sa paninira? O ano bang napapala mo? Yan lang ba ang nagbibigay saya sa'yo? Ang tagal ko na nagtitimpe ha. Tumatanda kang paurong. Tama na yan, tama na. Itigil mo na yan, Lian, tama na ha. Ikaw rin, Ate Waning, tama na. Nakakaya sa ibang taong nakakarinig. Huwag niyo nang pagtalunan yan. Hindi naman dapat pinag-aawayan yung ganito kasimpleng bagay. Tama na yan, Lian, ha? Pasalamat ka na lang talaga at kahit papaano marunong pa akong gumalang. Kahit na sa katulad mong kampo ni Satanas. Ewan ko na lang talaga kapag nakarma ka. Baka lahat ng pinaggagawa mong ganito babalik sa'yo na sobra-sobra. Ewan ko lang talaga kung hindi ka maghirap at magsisi. Yun na rin ang naging huling araw ni Waning sa pagiging labandera sa kanila. Iniiwas na lang ni Maricel ang maaaring maging mas malalang pangyayari kapag nagtagal pa ito sa kanila. Nagbibigay rin kasi ng sakit ng ulo si Waning sa buo nilang pamilya.
May mga nakukuha silang bagong labandera pero hindi nagtatagal ang mga yon dahil sa ibang issue. Kahit na hindi sila nagkikita-kita, nagpapalagana pa rin ng mga maling balita si Waning tungkol kay Lian. Dahilan para lalong hindi makalabas ng bahay si Lian. Tingnan mo, ma. Kahit wala na dito yung matandang yun, perwisyo pa rin ang dala niya. Hindi talaga nahihiya sa sarili. Ang lakas ng loob manira ng tao. Buti at may naniniwala pa sa kanya kahit ganyan ang ugali niyan. Panay sila tanong kung humingi na raw ako ng tawad pagkatapos ko siyang bastusin. Bakit? Ako bang nauna? Sabi ko naman kasi sa'yo, pabayaan mo na lang siya. Gamay niya nang mambaliktad ng tama at mali. Sa huli ikaw pa rin ang nagiging masama, hindi ba? Kilala ko na kasi yan. Tsaka alam mo naman ang mga tao, hilig din na makisawsaw kahit na alam nila ang ugali ng iba. Dapat po pala hinayaan ko na lang siyang dumada ng dumada. Sita siya ng sita. Bakit? Ano po bang ginawa kong masama? Porket ako lang hindi niya kilala kaya kinakaya-kaya niya lang ako? Ganun po ba yon? O dahil ako yung bago na hindi niya mauto? Bakit niyo po ba kasi naisipang yun ang kuning labandera? Alam niyo naman po palang ma-attitude yung matanda na yun. Kung ako yun, hindi ko po talaga tatagalan ng ganung ugali. Kaya nga, hindi masyadong nalabas sa mga ate mo. Dahil ganun. Wala kasi akong ibang mahanap na mas malinis ang labada kaysa sa kanya. Kahit naka-washing kinukusot niya pa. Tsaka malaking tulong na rin yun sa kanila dahil nag-aaral pang mga anak nun. Tapos ang dami niya ring apo. Lahat yun kargo niya. Sinabi ko naman na sa'yo to dati, di ba? Tsaka nakikita mo naman. Kung ganyan ang nanay ko, maglalayas na lang po ako. Hindi ko kakayanin yung araw-araw akong sisitahin sa lahat ng gawain. Buti sana kung talagang kasita-sita. Pero yung maliliit na bagay lang naman sana, hindi na lang palagpasin. Ang malas ng anak niya sa kanya, sobra. Ganyang klaseng ugali niya. Sus, tagal-tagal ko nang pinagtitimpian yan, ma. Kung hindi lang po dahil sa inyo, baka nasa bunutan ko na po siya. Oh, hayaan mo na. Huwag mo nang pansinin. Wala naman na siya rito. Ay, yun na nga. Wala na siya rito pero yung paninira niya, hindi pa matigil-tigil. Ang init-init ng mata niya sa akin para namang ikauunlad niya kapag nasira ang pangalan ko. Tiisin mo na lang kasi mawawala rin naman yung mga chismis nila na yun. Wala lang talaga magawa ang ibang tao. Sana nga po matapos na, ma. Nakaka-stress po, sa totoo lang. Kung pagtutuunan mo siya lagi ng pansin, ikaw lang rin ang kawawa. Isipin mo na lang na kaya ganun siya magpapansin dahil hindi niya makuha sa bahay nila yung pansin na gusto niya. Yung panganay niyan kasi nakipagtanan din noon. Kaya nga nagkaroon siya agad ng apo. Tapos yung isa niya pang anak ganun din. Tapos ngayon wala na, hindi na umuuwi. Hindi niya alam kung nasaan na ba. Kaya siguro naiinis sa'yo. Siguro mga 1 taon na rin hindi nagpapakita yung panganay niya. Lalaki naman yon pero parang ang daming panganay. Kung ako naman ang nasa sitwasyon niya, ma, mas lalo akong hindi lalabas ng kwarto. Mahihiya pa nga. Pero kahit anong sabihin mo, ma, walang dahilan para manira siya ng ibang tao. Napakamalas ko rin kung siya magiging nanay ko. Mas kontento na ako sa mga magulang ko. Kahit na ganun ang buhay ko noon, mas maayos pa. Kesa naman na makisama sa ganung ugali ng tao. Kumari mo kasi siya, may. Tapos maawain ka. Kaya iniintindi mo talaga siya. Wala rin siyang masabi patungkol sa'yo dahil may naitutulong ka sa kanya. Pero po ako, ganun, ma. Hindi ko po kaya yung tatag ninyo at pag-unawa ninyo sa ibang tao. Pasensya na po kayo, ha? Hindi ko kasi talaga kaya yung ako lang lagi ang sinisisi kahit hindi naman niya ako kilala. Buti sana kung naging masama ako sa kanya noon Ipapabarangay ko na lang siya kapag hindi pa siya tumahimik talaga. Baka nga kaya iniwan siya ng anak niya dahil ganyan siya Hindi na siya mahiya kahit para sa mga anak at apo na lang sana niya. Isipin niya rin naman po mga tao sa paligid niya. Hindi po yung nagiging makasarili siyang masyado. Oo na, sige na, hayaan mo na. Mag-aral ka na lang muna dyan. Ako na lang rin ang kakausap sa kanya kung sakali man. Ilang linggo ring nanahimik si Waning matapos siyang kausapin ng masinsinan ni Maricel. Unti-unti ring nakalimutan ng mga tao ang usap-usapan tungkol kay Lian. Ngunit makalipas ang ilang buwan, may kumalat na balita tungkol sa bunsong anak ni Waning. May inuwi kasi itong babae. Mas bata pa ang edad kay Lian. Ang sabi, kinakasama na raw ito ng bunso ni Waning dahil buntis na ang babae.
Nagkagulo pa nga sa bahay nila, pero di kalaunan ay tinanggap din ni Waning ang nangyari. Wala pang trabaho, walang ipon. Dapat parehas na nag-aaral ang dalawa, pero mas inuna nila ang tawag ng laman. Pinalayas ang babae sa kanila, kaya inuwi na lang ng anak ni Waning. Nagkaroon ng panibagong kargo si Waning. Isang araw, habang naglalakad si Maricel, nasa lubong niya ang matanda. Para bang mas lalong nangulubot ang balat nito at pumayat ng husto. Kung susumahin, para bang 10 taon agad ang itinanda nito dahil sa dami ng problemang bitbit niya. Alam ko kung bakit pinaalis niyo ako bilang labandera. Pero sana naman matulungan mo ko, Mare. Hirap na ako ngayon Kasi hindi ko alam paano ko nabubuhayin ang pamilya namin. Yung mga apo ko, sagot ko na. Tapos madadagdagan pa nga. Si Mister, alam mo naman na yung sahod niya sapat lang sa mga bata. Pangkain lang yun. Paano pa yung mga nag-aaral, di ba? May nagtatrabaho naman na sa mga anak ko, kaso ayun naman, may kanya-kanya rin silang buhay. Hindi ako makahanap ng trabaho, kaya sa'yo ako lalapit. Sige, titignan ko. Pag-uusapan muna namin ito. Bakit naman kasi ganun ang ginawa ng bunso mo? Akala ko ba'y maayos yung nag-aaral? Nakadorm pa nga yun, di ba? Tapos bigla na lang umuwi na may babae na. Hay, ayun, nabuntis ang kaibigan niya. Ayaw tanggapin ng magulang yung bata dahil mahirap na daw sila, magdadagdag palamunin pa. Ngayon, nasa amin sila, kaya lang, kailangan namin ng pera para sa panganganak ng babae. Wala namang kaming ipon. Nagbahay-bahay na rin ako kung sakali na may gusto ng labandera. Kaso ayun nga, yung iba ayaw na. Ikaw na lang din yung kilala ko. 18 naman na ang bunso mo, hindi ba? Bakit hindi siya maghanap ng trabaho para may pantustos naman siya? Bumuo na siya ng pamilya Dapat alam na niya ang responsibilidad niya. Naghahanap pa lang ng trabaho. Hindi rin namin sigurado kung magkakasya ang sasahuri niya para nga sa panganganak nung kinakasama niya. Maselan kasi ang pagbubuntis ng babae. Basta ang daming kailangan. Kasi nga, bata pa lang nabuntis na. Dami naming problema ngayon. Nako, lalo na talaga sa pera. Wala naman ibang tutulong sa akin. Humingi na ako ng tulong sa kapatid ko, kaso wala rin namang maibigay. Kaya dapat doble kayod ako. Sige, pumunta ka sa bahay sa linggo. Ako na lang munang kakausap sa mga bata tungkol dito. Pasabi na rin kay Lian na pagpasensyahan niya ako, ha? Masyado ako naging pakialamera kaya nagalit siya ng sobra sa akin. Kasalanan ko rin naman talaga yun. Hindi lang naman dahil doon kaya siya nagalit. Marami talaga kayong nagawa. Pero sana kung babalik ulit kayo sa amin, huwag na lang sana maulit yung awayan, ha? Kung hindi rin naman hihingi ng opinyon ninyo, huwag na kayong magsasalita. Yun din sana yung klase ng ugali na baguhin ninyo. Kasi sa totoo lang, ha, mahirap talaga kapag ang dami mong nakakaaway dahil sa pagiging pakialamera mo. Umuwi na si Maricel kung saan kinausap niya ang mga anak niya patungkol sa pagtulong nila kay Waning. Hindi sila kumbinsido sa desisyon ni Maricel, pero mukhang wala rin naman silang magagawa sa kabutihan ng ginang. Sa paglipas ng mga linggo, may bago na namang balita na kumalat sa kanilang lugar, na ang babae pala na inuwi ng anak ni Waning ay may asawa. May dati itong kinakasama na iniwan niya para lang sa anak ng matanda. Minsan pa ngang umuwi ang bunso ni Waning na puno ng pasa at sugat sa katawan dahil binugbog ito ng dating asawa ng babae. Madalas din nilang naririnig na pinagmumumura at sinasagot ng babae si Waning. May pagkakataon pa nga na sinasaktan ng matanda pero wala siyang magawa dahil kung hindi niya pakikisamahan ng manugang, lalayasan siya ng anak at tinatakot siyang hindi na to magpapakita sa kanya kahit na kailan. Naging magulo na ang buhay nila sa pagdating ng babae. May mga tao ngang nagsasabi na karma na ang nangyari sa kanya.
Dahil madalas siyang nakikialam sa desisyon ng ibang tao, samantala ngayon ay hindi na niya mapakialaman ang desisyon ng anak. Habang naglalabas siya sa bahay ni na Maricel, lumapit si Lian sa biyenan. Hanggang kailan po siya rito sa atin, Ma? Ewan ko. Pero sabi niya hanggang sa mga nakamanugang niya. Ewan ko rin eh. Awang-awa na ako sa kanya. Ang tanda na kaya niya tapos madalas nang manakit ang balakang niya. Tapos malalaman ko minamaltrato pa siya ng babae ng anak niya. Kawawa nga talaga siya. Ang sabi niya sa akin ayaw niya ng manugang na gaya ko. Tapos ngayon nuknukan ng tamad yung napunta sa kanya. Pero hindi niya naman masita. Dapat kung paano niya ako pakialaman noon, ganun din niya pakialaman yung manugang niya. Kasama niya sa iisang bahay, siya lang rin ang bumubuhay. Yan ang mahirap kapag pinapangunahan ng salita. Mali nga yun. Tsaka ngayon, nakikita kong alam na niya kung ano yung mali na nagawa niya. Alam ko rin na kahit sa akin, may nasasabi siya. Pero konsensya niya na yun. Bahala ng karma sa ginagawa niya. Alam mo, nakikita ko na takot na siya kahit sa ibang tao. Dahil alam niya kung ano yung mga maling ginawa niya. Nakiusap siya sa akin na kung pwede siyang bumalik. Ako naman na awang-awa sa kanya. Ayun, kinuha ko ulit. Kita naman sa kanya eh. Ang laki ng ibinagsak ng katawan niya. Isinantabi na lang din ni Lian ang sama ng loob sa matanda dahil tunay naman na nakikita niyang nakakaawa ito. Maging siya kasi, naririnig niya kung paano murahin ng babae si Waning. Tapos wala pa itong ibang magawa. Hindi maipagtanggol ang sarili. Nakita rin naman nila na hindi na pala salita si Waning. Kahit na may nakikita siya na dating sinisita niya, ngayon naman ay hindi na niya pinapansin. Mukhang ang inaalala na lang ng utak niya ay ang sarili niyang problema at hindi ang sa iba. Isang beses pa, naabutan ni Waning si Maricel na nagpapahangin sa labas. Narinig ko na parang nagtalo kayo ng dalaga mo. Oo, ganun lang naman yun. Pero okay naman na kami. Napagalitan ko kasi. Pero tinanggap naman niya yung mali niya. Pero alam mo, swerte ka nga dyan sa dalaga mo. Swerte ka sa mga anak mo kasi minsan kahit na nagkakatampuhan kayo, hindi naman tumatagal. Nagkakabati rin kayo. Samantalang mga anak ko, sinisigawan ako. Ngayon nga, pati manugang ko napakagaling sumagot sa akin. Hindi na nga rin siya tumutulong sa gawaing bahay dahil daw hindi niya kaya kasi nga, buntis. Prinsesa nga sa bahay, grabe. Ako na ang kumikilos talaga sa lahat. Tapos madalas na ako pa ang masama. Hindi ko talaga mapalayas. Parang kinain mo yung sinabi mo noon kay Lian ha. Tanda ko pa, ang sabi mo kapag ganyan na manugang mo sa kanya, nasaktan mo na at talagang wala na sa poder mo. O kaso eto, sinubok ka nga ng mas malala pa. Kaso, iba naman yung ginawa mo. Yun na nga eh. Karma na lang talaga. Napakalala nung ibinigay na manugang sa akin. Hindi talaga maisip kung gaano kasama ang pag-uugali. Totoo pala talaga na mahirap makahanap ng matinong manugang. Yung sa nanay kasi ng mga apo ko, hindi ko naman nakasama. Pinag-iiwan ba naman ng mga anak ko eh? Sadyang minalas ka lang sa manugang. Parang pinaranas yung bagay na ayaw mo. Karma na nga talaga to. Tanggap ko na. Wala naman na akong magagawa. Sa sobrang selan at kapipili ko ng manugang, napunta sa akin yung may pangit na ugali. Baka nag-reflect din yun sa ugali na meron ako. Sa totoo lang, sisi talaga ako sa nangyari sa akin. Kung naging mabuti lang siguro ko, yung inayos ko talaga yung pagpapalaki sa mga anak ko at nag-focus ako sa pag-ayos ng pamilya namin, baka hindi ganito. Kaso, ang haba ng panahon na buhay ng ibang tao ang inatupag ko. Kaya yan, binalikan ba naman ang karma? Kausapin mo na lang kaya ng maigi ang manugang mo. Total bahay niyo naman ang tinitirhan nila. Naku, Mare. Sana nga kasing bait yun ni Lian na nakikinig. Kaso hindi. Halos 1 linggo ang lumipas, hindi nagpapakita si Waning. Hindi rin siya nakapaglaba kaya sinadya na lang ni Maricel na puntahan ito sa kanilang bahay. Nagulat pa siya nung makitang nakaupo lang ang matanda habang may benda sa paa.
Oh, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Kaya pala hindi ka nakapaglabas sa bahay, may nangyari pala sa'yo. Pasensya ka na, Mare. Mukhang hindi yata ako makakapaglabada sa inyo. Hindi ko alam kung kailan ulit eh. Kailangan kasing hintayin maghilom tong sugat ko. Baka ma-impeksyon pa. Ano ba kasi nangyari dyan? Napagsabihan ko yung manugang ko. Tapos ayun, nagtalo-talo na sila rito sa bahay. Habang nagtatalo sila, ayun, naitulak ako tapos tumama ako dyan. Yan o, sa nakausling kawayan. Natusok talaga tong binti ko. Dinala ko sa ospital. Muntikan pa nga ako mahimatay kasi ang daming dugo. Tinahipa ka mo ito. Oo, anong sabi ng anak mo? Imbis nga na humingi ng pasensya, ayun, sa akin pa isinisi ang lahat. Si Mister ang nagalit. Pinapabukod na nga yung dalawa. Gagawa na lang sila ng bahay dyan sa kabila. Pero syempre, sagot pa rin namin kasi wala naman silang pera eh. Ano ba naman yun? Ay, pero sige, magpagaling ka na lang. May trabaho ka pa rin namang babalikan. Sana maging maayos ka na. Maraming salamat sa tulong mo, ha? Ikaw lang talagang nakakaintindi sa akin. Sorry talaga. Pasensya na sa mga nagawa ko noon. Sa pagiging pakialamera ko. Dahil sa pangit kong ugali, kahit kamag-anak ko hindi na tumutulong sa akin. Pasensya ka na talaga. Sana pagpasensyahan din ako ni Lian. Hindi ako makahingi ng tawad sa kanya dahil umiiwas siya sa akin. At naiintindihan ko naman siya kung bakit niya yun ginagawa. Pero sana nga dumating ang araw na makita ng mga tao ang pagbabago ko. Ang hirap kasi ng ganito. Ang hirap pala talaga kapag karma na ang naningil. Parang lahat na lang ng mangyayari sa buhay mo, puro na lang kabayaran sa mali mong nagawa. Matapos ang araw na yon, lalo pang naging magulo ang buhay ni Waning. Nag-aaway sila ng anak niya. Minsan nagkakasakitan pa sila ng manugang niya. Siya na ang nagiging tampulan ng mali-maling balita. Siya na ang pinakikialaman ng manugang niya at wala na siyang iba pang magawa kundi ang umiyak. Mabuti na lang mabait si Maricel at ang pamilya nito kaya may nakukuhanan pa siya ng kabuhayan niya. Napatawad na rin naman siya ni Lian pero hindi na talaga sila nag-uusap pa. Hindi na rin niya pinakikialaman kung ano ang ginagawa nila o anuman ang desisyon na ginagawa niya. Mas pinagdarasal pa nga ni Waning na sana katulad na lang ni Lian ang naging manugang niya. Naghahangad kasi siya ng sobra. Hindi niya pansin na swerte na ang makakilala ng tulad ni Lian. Naging masama lang naman ito sa kanya dahil masama rin siya. Kahit na anong pagsisisi ni Waning, wala na rin namang taong naniniwala sa kanya. Kaya araw-araw niyang pinagdurusahan ang karma na kapalit ng lahat. May mga tao talaga na likas sa kanila ang pagiging pakialamera. Kahit na hindi naman nila problema, sila pa rin ang nag-iisip kung paano mareresolba ang sitwasyon ng iba. Para sa kanila, nakakatulong sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng opinyon o mungkahi, ngunit madalas hindi nila napapansin na ang kanilang ginagawa ay nagdudulot ng kalituhan, sama ng loob at minsan ay paninira sa buhay ng iba. Ang pagiging pakialamera ay kadalasang nagmumula sa kagustuhang makontrol ang paligid o simpleng hindi matiis ang hindi pagkakasunod sa gusto nila. Nakakalimutan nila na ang bawat isa ay may kakayahan namang resolbahin ang sariling problema. Sa halip na makatulong, ang sobrang pakikialam ay nagiging pabigat sa mga taong pinagtutuunan nila ng pansin. Mahalaga ring maintindihan na hindi lahat ng opinyon natin ay kailangang iparating sa iba. Ang tamang pakikialam ay kapag hinihingi o kapag talagang makakatulong, hindi basta-basta. Mas mainam na ituon ang enerhiya sa sariling buhay, sa pagpapabuti ng sarili at sa pagiging positibong impluensya. Sa ganitong paraan,
Natututo tayong maging maunawain at respetuhin ang espasyo at desisyon ng iba, imbis na maging sanhi ng gulo o hindi pagkakaunawaan. Tandaan na lamang natin na ang tunay na pagtulong ay nagmumula sa tamang oras, tamang paraan at bukas na pangunawa, hindi lang sa basta kagustuhan na basta lang makialam. Kayo ba mga apo, minsan na rin ba kayong nakakilala ng taong pakialamera? Yun bang tipo na katulad ni Juaning? Kung kayo ay may kwento at opinyon, maaari nyo yang ibahagi sa amin. Naway may aral na naihatid ang ating bagong kwento. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Mark Alvin Baril, May Villar, shout out din sa kanyang mga kaibigan sa Laguna na si Maria Diana Gonzalez, Laika Eunice Ustaris, Luigi Querijero, Jaber Matthew Belisario, Tita G Vlog, Stella Cabral da Silva, Inday Sumailo, Ruben Granada, Renz Coronacion ng Andox SPC1, Menelen Bantilio, Sara Sahorda, Delia Alyon, Nenita Lozada, Adventures of Quezonian, Madam Ilay, Tutsi Roll, Bakahig Ishi Raqueza. Shout out din sa inyo, Rovelin, Corazon Ingay, Benilda Minesterio, Rindel Donasco, Dandreb Kenneth de Guzman, Emily Ducusin, Sara Cañete, Maria Dolores Magallanes, Reginta Balina, Joan Sumampong, LJ, Ann at Flory Jade ng Memory Avenue, Ate Erms, sa Team High Speed na sina Boss Jethro, Richard at Mario ng General Santos City, Ani de Guzman, Maria Luisa Chavaria, Angelica Umadto, Josephine de la Torre. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.